Mga katangian ng mga pekeng tao. Mahalaga na malaman kung paano makilala ang mga pekeng tao sapagkat ito ay may malalim na epekto sa ating buhay at kahalagahan sa ating mga relasyon. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga pekeng tao, maiiwasan natin ang mga negatibong epekto tulad ng pagkabigo, pag-aaksaya ng oras, at pagkakaroon ng masamang karanasan. Ang pagkilala sa mga pekeng tao ay nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng mas malalim at makabuluhan na ugnayan sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin at may magandang layunin sa ating buhay. Number 1. Inconsistent behavior. Ang mga pekeng tao ay maaaring magpakita ng iba't ibang pag-uugali depende sa kung sino ang kasama nila. Ang kanilang personalidad ay parang isang chameleon, nagbabago ng kulay upang makiisa sa iba't ibang kapaligiran. Ang mga pekeng tao ay nag-aayos ng kanilang asal upang magkasya at makakuha ng pagsang-ayon mula sa mga taong kanilang kinakausap. Ang pagkakaiba na ito ay nagpapakita ng kanilang kakulangan sa pagiging tunay at maaaring makatulong sa pagkilala sa kanilang kawalan ng sinseridad. Halimbawa, isang katrabaho na labis na magiliw sa iyo sa pribado, ngunit hindi ka pinapansin kapag may ibang tao. Number 2. Excessive flattery. Ang mga pekeng tao ay kadalasang gumagamit ng sobrang papuri upang makakuha ng kagustuhan. Ang kanilang mga salita ay parang matamis na mga pampatamis, matamis sa ibabaw ngunit kulang sa sustansya. Kung paano ang matamis na mga pampatamis ay maaaring lasang kasiya siya ngunit walang malalim na nutrisyon, ang sobrang papuri mula sa mga pekeng tao ay maaaring magkarinig ng kasiyahan ngunit kulang sa tunay na sinseridad o kahalagahan. Halimbawa, isang taong patuloy na pinupuri ang iyong trabaho, ngunit hindi nagbibigay ng konstruktibong pagsusuri. Number 3. Gossiping. Ang mga pekeng tao ay karaniwang nakikisali sa paninira at pananalita ng negatibo tungkol sa iba. Ang kanilang mga salita ay parang sunog na nagmamalupit, sumisira sa reputasyon ng iba upang mapagtagumpayan ang kanilang sariling mga layunin. Kung paano ang isang sunog ay mabilis na naglalason sa lahat ng nasa kanyang daan, ang paninira mula sa mga pekeng tao ay maaaring mabilis na kumalat ng negatibidad at makasira sa reputasyon ng iba upang mapanilbihan ang kanilang sariling makasariling motibo. Halimbawa, isang kaibigang nagkukwento ng negatibong mga kwento tungkol sa inyong mga kaibigang pareho ninyong kilala nang wala sila sa paligid. Number 4. Attention seeker. Maaring palaging naghahanap ng pansin at pagsang-ayon. Sila ay tulad ng mga artista sa entablado, laging naghahanap ng isang nagpapalakpakan na manunood. Kung paano ang mga artista sa entablado ay nabubuhay sa palakpakan at pagsang-ayon ng kanilang manunood, ang mga pekeng tao ay palaging naghahanap ng pansin at pagpapatunay mula sa mga nasa kanilang paligid. Halimbawa, isang taong palaging nagmamando ng mga usapan, laging ibinabalik ang mga paksa sa kanilang sarili. Number 5. Unreliable promises. Ang mga pekeng tao ay nangangako ng mga bagay na hindi nila balak tuparin. Ang kanilang mga salita ay parang mga bula, maganda sa simula ngunit nauupos bago pa man mahuli. Gaya ng mga bula na maaaring magmukhang pangako at kahanga-hanga, ngunit sa huli pumuputok at nawawala, katulad ng mga walang saysay na pangakong ginagawa ng mga pekeng tao na hindi kailanman nangyayari. Halimbawa, isang tao na madalas na nagkakansela ng mga plano sa huling minuto, na may mga malabo at walang kwentang dahilan. Number 6. Selective empathy. Nagpapakita sila ng pagkaunawa lamang kapag ito'y kapaki-pakinabang sa kanila. Ang kanilang pagkaawa ay parang isang switch, na inuukit lamang kapag ito'y nakabubuti sa kanila. Gaya ng pag-switch ng isang kuryente para kontrolin ang daloy nito, ang mga pekeng tao ay pumipili na ipakita ang pagkaunawa kapag ito'y angkop sa kanilang personal na interes, sa halip na patuloy na magmalasakit sa iba. Halimbawa, ang katrabaho na nakikiramay sa iyo kapag ikaw ay nalulungkot, ngunit hindi nagpapakita ng parehong pag-aalala kapag ikaw ay masaya. Number 7. Inauthentic body language. Ang kanilang mga hindi verbal na senadoryas ay tila pilit o hindi tunay. Ang kanilang mga kilos ay parang mga pinaghandaang sayaw, kulang sa kaharapang likas na damdamin. Gaya ng mga pinaghandaang hakbang sa sayaw na maaaring kulang sa tunay na damdamin at ekspresyon ng isang live na pagtatanghal, ang di-tunay na kilos ng katawan mula sa mga pekeng tao ay maaaring maging pilit at hindi tunay, nawawala ng natural na katotohanan ng tunay na damdamin. Halimbawa, ang isang taong ngumingiti ng malawak, ngunit hindi naman naghahatid ng tunay na kaligayahan ang kanilang mga mata. Number 8. Lack of accountability. Madalas na iniiwasan ng mga pekeng tao ang pagtanggap ng sisi at pag-a-assume ng responsibilidad.
Sila ay parang mga mad-ulas na palos, umaalog sa kuko ng responsibilidad tuwing ito ay humihigpit. Gaya ng mga mad-ulas na palos na nakakatakas kapag nahuli, iniiwasan ng mga peking tao ang pagtanggap ng responsibilidad sa pamamagitan ng bihasang pagsilang sa layo mula sa pagkakasangkot kapag ito'y inaasahan sa kanila. Halimbawa, isang kasamahan sa koponan na itinuturo ang sisi sa iba kapag may mali sa isang proyekto. Number 9. Constant comparison. Madalas nilang ihambing ang kanilang sarili sa iba at subukan na magpakita ng mas maganda. Sila ay parang mga kompetitibong alpinista, palaging nag-aasam na maabot ang pinakamataas na tuktok anuman ang landas na kanilang iniwan sa likod. Gaya ng mga kompetitibong alpinista na nakafocus sa pag-abot ng tuktok, madalas ay iniwan ang mga landas na hindi pinansin. Ang mga peking tao ay hilig na higaitan ang iba, kung minsan ay iniwan ang mga nasirang relasyon o hindi tapat na pakikipag-ugnayan sa kanilang hangarin na maging superior. Halimbawa, isang kaibigan na laging nagbabanggit ng kanilang mga tagumpay kapag ibinabahagi mo ang iyong mga achievements. Number 10. Quick trust building. Maaring subukang lumikha ng pakiramdam ng emosyonal na koneksyon o pagiging marupok sa simula pa lamang, nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na kilala mo sila sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, maaring ang kanilang layunin ay mangmanipula o gamitin ang iyong tiwala para sa kanilang kapakinabangan, sa halip na tunay na bumuo ng malakas at makabuluhang samahan. Halimbawa, makilala ang isang taong nag-angkin na sila ang best friend mo sa unang mga pag-uusap. Kung matagpuan mo itong video na kapaki-pakinabang, magbigay ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Upang manatiling updated sa mga kapaki-pakinabang na video tulad nito, i-click ang subscribe button at siguraduhin pindutin ang notification bell. Mag-explore din ng iba pang mga video para sa mas kapanabik na nilalaman. Salamat sa panunood.